Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial and Facebook RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss tayo ng another 10 items para sa college entrance test. So Math Reviewer 2026, part 4 na to 31 to 40. Sana napanood nyo na yung part 1. Pwede ito sa UPCAT, PUPSET, USTET, ASET, and any other college entrance test. Okay, sa bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin yung solution ko. Okay, so number 31. Logarithm of z to the base 5 equals to, what is the value of z? So kailangan marunong lang tayong mag-convert from logarithm to exponential. So paano ba yung formula natin pagko-convert nito? So pagko-convert nito, ang technique lang, itong base natin, itong logarithm of z, base 5. So automatic yan, itong base na 5. Erase lang natin dito sa exponent. Ito yung magiging exponent niya. 5 squared. So sa exponential, magiging siyang 5, magiging exponent to, squared, is equal to etong z. Yun. So ganun lang kasimple. Okay? So para makuha yung value ng z, so yan na yung formula natin, 5 squared is equal to z. So tandaan lagi, itong base natin, yan, kapag naka-logarithm form, yung base, erase lang natin dito. Tapos equal na siya dito sa value nito. Okay? So 5 squared equals z. So therefore, ang value ng z ay equal sa 5 squared. So that is 25. Letter D ang tamang sagot. So tandaan lang natin yung formula na yan. So sa generalize natin, logarithm of, let's say, n base A is equal to x. So magiging siya. So kahit anong variable ang gamitin nyo dito So kapag naka-form na logarithm n base b equals x. So magiging siyang itong base natin, b, erase natin dito. So b to the x is equal to itong variable natin dito, n. So ganyan lagi. Kapag kabaligtar naman, exponential, papunta sa logarithm, so ganun din naman yung gagawin natin. So ito yung magiging base ng logarithm, tapos itong exponent, itong nakahiwalay dito. Okay? So tapos ito yung magiging, ito yung logarithm na to. Okay, so next. Number 32, so algebra. Jane gave 1/6 of her candies to Catherine. Of the remaining candies, she gave 2/5 to Pat. Finally, she gave 20 candies to Wendy and had 100 left. How many candies did Jane originally have? So maraming way para i-solve ito. Pwedeng mag-solve tayo backwards. Nagsimula tayo, finally she gave 20 candies to Wendy and had 100 left. Pwede tayong magsimula dito sa 100 left, pabalik. 100 left, tas nagbigay siya kay Wendy ng 20, so magiging 120. So, pwedeng ganon, pabalik. Or pwede rin naman trial and error. So, depende sa inyo yan kung paano nyo i-attack ang ganitong problems. Pero ako, para sa akin, maganda dito trial and error lang. Kasi sabi, Jane gave 1/6. 1/6 of her candies to Catherine. So, kailangan, maglelet tayo ng number of candies. Ang tinatanong, how many candies did Jane originally have? So, yung Jane originally have ang hinahanap natin. So dapat itong mga choices natin, dapat divisible sa 6 kasi ang sabi, Jane gave 1/6. 1/6 of her candies to Catherine. So doon pa lang dapat divisible by 6. So alin dito ang hindi divisible by 6? Tatanggalin na natin yon. Divisible by 6. 250 ata, hindi ito divisible by 6, no? 250. So mali na yung 250. I-cross out na natin yan. Kasi sabi she gave 1/6. 1/6 of her candies to Catherine. So ito, mga divisible by 6 ito. 240, 210, and 150. So pag nagta-trial and error tayo, ang itatry natin, yung gitna palagi. Na-eliminate na yung A. So 240, 210, 150. So itry muna natin itong 210 para madaling mag-adjust. Pag hindi nag-eksakto, edi pili tayo sa natira 240 and 150. So Jane gave 1/6 of her candies to Catherine. Let's say 210. 210 yung original. Binigay niya yung 1/6, edi times 1/6 tayo. 210 divided by 6. So ano yung magiging sagot doon? So ayan, bawal ang calculator sa college entrance test, no? So anong sagot dito? 3. 3 times 6, 18. Subtract natin. Ayan, bring down 0, 30. So 35. So 35 ang binigay niya. After niyang ibigay yung 35, 210 minus 35, ilan na lang yung magiging sagot dyan? 175 na lang. Pag sinubtract natin, no? 210 minus 35, 175 na lang. Tapos sa 175, of the remaining candies, she gave 2/5. So kailangan divisible sa 5. Okay naman, divisible sa 5 ito, no? So i-multiply natin ito sa 2/5, yung 175. Okay? So tapos, ayan, kunin natin yung matitira. So 175 divided by 5, so manual na naman, bawal ang calculator.
divided by 5, we have 3. 3 times 5, 15. Subtract, we have 2. Bring down 5. 25 divided by 5, 5 times 5. Ayan, 25. Okay, so 35 ito pag dinivide. Tapos, times 2. 35 times 2, magiging 70. So, ibig sabihin, yung remaining natin, 175, no? Tapos, binigay natin yung 70. So, 175 minus 70 equals 105 na lang. So, 105 na lang yung natitira. Eh, ang sabi, finally, she gave 20 candies to Wendy. Yung 105, bawasan pa natin ng 20. 105 minus 20 equals na ito sa 85. So, hindi nagtugma. So, nung binigay dapat niya yung 20 candies kay Wendy, meron dapat siyang 100 left dapat. Eh, sa trial and error natin, natira 85. So, ibig sabihin lang nun, mali itong 210. Dahil kulang, 85 lang yung natira, so dapat 100. Ibig sabihin, mali yung 210. Kulang kasi. Ibig sabihin, mali na rin yung 150. Kulang pa rin yung 150. So, ang tamang sagot na dito, using trial and error, letter B, 240. Okay, so, patunayan natin kapag 240. Okay, kapag 240, 240 times 16, eksakto to, magiging sakto, no? 24 divided by 6 ay 4. So, 40. So, tapos, from 240, mababago na yung solution natin, no? Ayan, so ang ibibigay niya ay 40. 40 yung 1/6. So 240 original minus 40, magiging na siyang 200. Tapos kunin natin yung 200, 2/5 ng 200. Ayan. So tingnan natin, dapat 100 ang matitira dito. So 2/5 ng 200, pag dinivide natin sa yung 20 divided by 5, 40 na to, no? 20 divided by 5, 4. So may 0 pa, kaya 40 times 2, 80. So yung 200, bawasan natin ng 80, magiging na siyang 120. Okay, so 120 na. From 240, naging 200, ngayon 120 na siya. So tapos, finally, she gave 20 candies to Wendy. Nagbigay siya ng 20 candies kay Wendy, subtract tayo ng 20, 100 left. Ayun, nag-eksakto and had 100 left. Okay, di ba eksakto? So therefore, by trial and error, 240 yung magiging sagot dito. Okay, so yun lang yung tekniko dito, trial and error lang kasi ayan, so ganun mag-trial and error, itatry nyo yung nasa gitna para madaling mag-adjust. So automatic letter B na yung sagot dito, 240. Okay, so number 33. The volume of a cylindrical aquarium tank is 13,565 cubic feet. If its radius is 12 feet, what is the height to the nearest foot? So madali lang sana to kung pwede ang calculator. Ang magiging problema natin dito, bawal ang calculator. Volume of cylindrical aquarium tank. Ang formula ng volume ng cylinder, pi r squared times h. Technique dyan, formula lang ng area. Kasi cylinder, di ba? Ang volume ng cylinder, yung ilalim niyan, circle. Pati yung top, circle. Kaya, volume ng area ng circle times the height. Yun yung magiging volume natin. So, hinahanap lang natin dito, what is the height? Given naman yung given yung volume. Ito yung volume. Radius, given then 12 feet. So, ito yung radius. What is the height? Substitute lang natin. Ang volume, 13,565 equals pi. Yung pi, approximate value, 3.14. Yung r ay 12. So, 12 squared, yun na yung height. Yun, problema. Ang haba ng kakalabasan, no? Bawal ang calculator eh. 565 equals 3.14. Multiply natin sa 12 squared. Ang 12 squared ay 144 times h. So divide natin both sides by 3.14 times 144 para makancel na yan. So we have 3.14 times 144. Ayan. So cancel na. Ang magiging h na natin. Multiply muna natin itong dalawa. Yun. So problema ay manual. 3.14. Okay, 4 times 4, 16. 4 times 4, 16 plus 1, 17. 4 times 1 is 4 plus 1, we have 5. Then 1 times 144, syempre 144. 3 times 4, that is 12, carry 1. 3 times 4, 12, carry 1 ulit. So plus 1, ayan. 13, 3 times 1 is 3 plus 1, we have 4. I-add natin, we have 6, 7 plus 4, 11, carry 1. 154, that is 10 plus 2, we have 12, carry 1. We have 5, and then bring down 4. 2 decimal places, 1, 2. 1, 2. So therefore, we have 452 na itong ilalim. 13,565 divided by 452.16.
Okay, pag nag-divide tayo, kailangan whole number. So, move ng dalawa dito, magiging 13,565, add ng dalawang zero. So, ayan, 1,356,000 divided by 500, and then this is 45,216. So, siguro pwede na nating estimate ito. Pag dinivide natin, what? 45, no? 45,000 tapos 1,000,000. Ang pwedeng maging sagot dito, masyado ng malaking ano. So, sige, estimate natin. 1,356,500. So, yun ang problema lang dito. Manual. Kung may calculator, napakadali. Okay, so kunin natin yung 5 digits siya, no? So, sa 5 digits, 13,565. So, hindi pwede yung 13,565. 45 kasi ito. So, kunin natin yung hanggang 6 tayo. Hanggang dito. 135. So kung 135, estimate lang natin 135 tsaka 45. O mga bandang 3 yun, ano? Ayan, so try natin 3. Pag lumabas yung 3, edi 30 na yung sagot dito. Huwag nyo nang idiretso. 3 times 6, that is 18. 3 times 1 is 3 plus 1, so we have 4. 3 times 2 is 6. Yan. 3 times 5, 15, carry 1. 3 times 4 is 12 plus 1, we have 13. Ayun, halos eksakto pala, oh. 13, 5, 6, 48. So pag sinubtract 2 na lang, 2 na lang, no? So pag biniring down natin ito, 20 divided by 45, di automatic 0. Yun. So approximate value, letter D yung tamang sagot. Ayan, so madali lang ha. Substitute lang yung formula. Ang problema, wala lang calculator, kaya magma-manual. Yun lang ang problema sa problem na to. Okay, number 4. Try go. Given the figure below, what is the value of y? Ayan, ano daw tong value ng y? Given yung triangle natin, right triangle to, no? Kasi meron tayong 30, 60, 90 degrees automatic tong natitira. So, hinahanap natin ng value ng y, gamitin natin yung mga given dito na ito ay 30 degrees, tapos meron tayong 3 dito, tapos 60 degrees ito. So, di ba, para ma-solve yung y, gamitin natin yung property na kapag 30, 60, yung opposite dapat nitong 30, kalahati siya ng hypotenuse. Okay? So kalahati ng hypotenuse. So ibig sabihin, kung ang opposite nitong 30 ay 3, automatic yung hypotenuse natin, doble nito. Ayan, 3 times 2 equals 6. 6 ang sagot dito. Kasi may property tayo ng 30, 60, 90, di ba? Kapag 30, 60, 90, 30 degrees, 60 degrees, ang value nito, di ba, 1, 2 square root of 3. Yan, special triangle ito sa trigo, kailangan kabisado niyo yan. Ang value niyan, sa 30, opposite niya laging 1, itong kabila 2, square root of 3 itong baba. Or ibig sabihin, kung anong value na itong opposite ng 30 degrees, doble lagi yung hypotenuse. So dahil given yung opposite ng 30 degrees ay 3, yung hypotenuse dapat, opposite niya, doble ng 3, kaya magiging 6. Okay? So kailangan kabisado nyo lang itong property na ito. Okay? Para sa 30, 60, 90. Okay. Number 35. So 35, kabisado lang dapat yung formula dito. What is the value of one internal angle of a regular decagon? So pag sinabing decagon, 10 sides to, no? Regular decagon, 10 sides. Okay. So ang hinahanap, internal angle. O, 1 internal angle. So drawing natin, hirap i-drawing, no? So kunwari na lang pantay ito. 3 sides, 4 sides, ayan. Ayan, kunwari eksakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang pala ito. Kulang. Kulang, no? So, basta kailangan 10 sides ito. Pag nag-drawing tayo, 10 sides dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kunwari, basta 10 sides yan. Ang hinahanap natin dito, yung internal. 1 internal, ito yon. Ito yon. Ito yung internal angle natin. Isa dyan, pare-parehas kasi yan. Itong mga internal angles natin, pare-parehas. So may dalawang formula ang pwede natin gamitin dito. So ang formula ng interior angle kapag regular, interior angle, ang formula niyan ay n minus 2 times 180 degrees
divided by n. N is the number of sides. So ito yung rectang formula sa interior angle, pero meron pa akong isang ginagamit na formula dito na mas madali. Unahin muna natin ito. So i-substitute lang natin ang value ng n natin, 10 sides kasi regular decagon. So 10 minus 2 times 180 degrees divided by n, ang n ay 10. Okay? So 10 minus 2, we have 8. 8 times 180 degrees divided by 10. O, i-divide na muna natin sa 10. Tanggalin na natin ito. Ayan, cancel na. 8 times 18 na lang pala ito. So, i-manual lang natin 18 times 8. So, ano magiging sagot? 64. 8 times 1 is 8 plus 6. So, we have yun. So, 144 degrees pala ang bawat isa. Okay? So, kahit hindi nyo na i-drawing yan, ang hirap i-drawing ng decagon eh. Basta alam nyo na lang, regular decagon 10 sides. So, yung another formula dito, so kung meron tayong decagon, pwede natin kuhanin yung exterior angle. Halimbawa, ito yung decagon. Nagmula ako sa circle tsaka ako na lang lagyan niya ng mga sides. Ito yung internal nito. Kunin natin yung exterior angle. Yung formula kasi sa exterior angle, pare-parehas yung exterior angle niya kasi regular decagon nga. So yung formula sa exterior angle ay 360 degrees divided by the number of sides. Yun yung exterior angle. Ito yun. So ito yung exterior angle. Ito yan. Okay? Para makuha natin yung exterior angle, 360 degrees lang divided by n, 10. So magiging 36. Kung 36 degrees ito, makukuha natin ito yung internal angle. Subtract na lang natin kasi naka-form sila ng linear pair. 'Di ba may linear pair dito? So may linear pair, decagon, decagon ginawa ko lang circle para estimate Ayan, kunwari decagon 'yan. So kung 36 ito, makukuha natin itong linear pair niya, subtract lang natin sa 180. So 180 minus 36, eksakto na siyang 144 degrees. So alin man dyan sa dalawa pwede nyo gamitin, pero para sa akin, mas madaling kabisaduhin itong isa. Yung 360 degrees, kunin natin yung, i-divide lang natin sa number of sides, yun na yung exterior angle. Exterior angle 36. I-subtract na lang natin sa 180. Di ba madaling kabisaduhin kasi 360 lang ang tatandaan nyo divided by n. Unlike dito sa kabila, medyo madami. N minus 2 times 180 divided by n. So, basta kailangan kabisado nyo ang isa man dyan sa dalawa. Okay? So, kung naghahanap kayo ng magandang UPCAT reviewer, ayan, UPCAT or College Entrance Test Reviewer, ito po yung i-recommend ko sa inyo. Nandyan yung link sa baba. Okay, so i-click nyo lang yan. Dadalhin kayo sa link niyan para mabili nyo po yan. Around mga 600 plus po yung price niyang reviewer na yan. Galing sa MSA. Okay? Next, number 6. 36. When graphed in the Cartesian plane, which of the following equation passes through quadrant 1? So para masagutan ito, mag-assign quadrant 1 kasi passes through quadrant 1. Ibig sabihin mag-assign lang tayo ng pili lang tayo ng point sa quadrant 1. Tapos kailangan i-substitute natin dito sa mga choices natin. Ito yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So pili lang ako ng isang point dito sa quadrant 1. Let's say 0.11 pinakamadali 11. Ibig sabihin niyan x equals 1, y equals 1. Dapat magto-true dito, i-substitute natin. So itong letter A and B mali na ito kasi ito ay vertical line at horizontal line. X plus 2 equals 0, ang graph niyan ay vertical line na dadaan sa negative 2. So ito yan. Okay? Yan, so mali na yan kasi x plus 2 equals 0, isolve natin yung x, subtract 2 to both sides, x equals negative 2. So vertical line yan, ito yan, dadaan sa negative 2. So wala siya sa quadrant 1. Y plus 2 equals 0 naman, di isolve lang natin, y plus 2 equals 0. So subtract 2 to both sides, y equals negative 2. Di nandito naman siya. Horizontal line na dadaan dito. Wala din siya sa quadrant 1. Passes through quadrant 1. Mali na rin, hindi dumaan sa quadrant 1. Okay, so mali na ang B. So letter C and D na lang, i-substitute lang natin. X plus y plus 2 equals 0. So we have x plus y plus 2 equals 0. Substitute natin. Ang x daw ay 1. Plus ang value ng y ay 1. Ang y ay 1 din. Plus 2 equals 0. Mali. 1 plus 1 plus 2, 4 is not equal to 0. So mali din ang letter C. So ang dadaan dito sa quadrant 1, so itong letter D. So pag sinubstitute natin x plus y minus 2 equals 0, palitan natin, ayun, 1 plus ang value ng y ay 1 minus 2 equals 0, nag-eksakto siya.
1 plus 1 is 2 minus 2, 0 equals 0. Okay, check. So ibig sabihin, letter D yung tamang sagot. Ito yung dadaan sa quadrant 1. Okay? So trial and error lang. So next tayo, number 37. Given the following investment opportunities with simple annual interest rates and duration, arrange the investment opportunity from best opportunity to good opportunity. Best yung pinakamataas dapat na simple interest, no? To good opportunity. Ayan, so ayusin lang natin. Arrange natin ito from highest to lowest. Kunin lang natin ang formula ng simple interest. Ang formula ng simple interest ay PRT. P is the principal, R is the rate, and T is the time. So yung P dito hindi given. So ibig sabihin na kahit anong value naman ng P, ang kukumputin lang natin yung RT. Rate times time lang ang kukumputin natin. Kasi yung P naman dito pare-parehas. Okay? Pare-parehas. So yung RT lang ang kailangan nating isolve. So computin natin yung RT dito sa tatlong given. 10% per annum for 5 years. So multiply lang natin yan. 10%. Convert natin sa decimal lahat ha. 10% that is 0.10. 14% that is 0.14. 15% that is 0.15. I-multiply natin lahat sa time. Okay, ang time dito sa una ay 5 years. Ang time sa pangalawa ay 4 years. Ang time sa pangatlo ay 3 years. Okay, so i-multiply lang natin yan. Kahit wala na yung P kasi pare-parehas naman yung P nila. So pag minultiply, 0.10 times 5, this is 5. Okay? 10 times 5, 50. May 2 decimal, no? So 0.5 pala ito. Pag minultiply natin, 2 decimal places, so 0.50. And then 14 times 4. 4 times 4, that is 16. Carry 1, 4 times 1 is 4 plus 1, we have 5. 2 decimal places, so therefore 0.56. Okay, 0.50, 0.56, and then the last one, this 15 times 3, that is 45. 2 decimal places, kaya 0.45. So pag in-arrange natin, ang best dito, itong 2. So ito yung best to good, no? Best opportunity to good opportunity. Arrange natin. So ito yung first, ito yung second, ito yung third. So ang arrangement dapat natin ay 2, ang number 1 natin yung 2, tapos 1, 2, 1, and then ito yung 3. So therefore, ang arrangement natin ay 2, 1, 3, letter B ang tamang sagot. Okay? So next, number 38, given the following logarithm of x squared plus 4x minus 17 to the base 2 equals 2, find the possible values of x. So i-apply din natin ulit dito yung formula para sa pag-change ng logarithm. Logarithm to exponential. Di ba, na-discuss natin ito kanina. Kapag meron tayong logarithm ng, let's say, x, base a equals n, pag kinonvert yan sa exponential, itong base natin, a, i-erase natin dito. A to the n equals ito, yung logarithm na kinukuha natin, logarithm of x. Okay, so yan na yung exponential niyan. So pag kinonvert natin to sa exponential, itong base na 2, i-raise natin dito. Raise natin dito. So magiging siyang 2 squared is equal to x squared plus 4x minus 17. Okay, so meron tayong ngayong quadratic equation. Quadratic, gawin lang natin 0 ito. So 2 squared equal na ito sa 4. 4 is equal to x squared plus 4x minus 17. Gawing 0 ito, so minus 4 to both sides. So cancel na to, 0 na ito. Tapos pagpalitin natin ng pwesto, so we have x squared plus 4x, negative 17 minus 4, that is negative 21 equals 0. Tapos mag-factoring tayo. Since factorable ito. Factors of x squared, x and x. Factors of negative 21 such that the sum is positive 4. Dalawa lang naman yung 21, no? Ang factors lang niyan ay 21 and 1, 7 and 3. Para maging positive 4, kailangan positive 7, negative 3. So therefore, we have positive 7 and negative 3. Now, equate each factor to 0. X plus 7 equals 0. Or, itong kabila, x minus 3 equals 0. So pag sinod natin, subtract 7 to both sides, x equals negative 7. And then add 3 to both sides, x equals 3. So ang sagot natin, 3 at negative 7. So therefore, letter B, negative 7 and 3. Okay? So next, number 39. If 3x plus 4 equals n, 6x plus 8 is equal to what? Ayan. So isolve lang natin yung x dito sa unang equation natin. Solve natin yung x dito, tapos after
solving the value of x, kunin natin itong, saan na papunta yun? Kunin natin itong value na 6x plus 8. Okay, so solve muna natin ng x nito. So we have 3x plus 4 is equal to n. Or actually, pwedeng isolve na lang natin kahit hindi na yung x eh. Kahit yung 3x na lang. Subtract lang tayo ng 4 to both sides. Subtract tayo ng 4 to both sides. So magiging na siyang 3x is equal to n minus 4. Okay? Tapos, kasi ang hinahanap natin 6x plus 8 eh. May 3x na dito. O sige, para malinaw na rin, solve na lang natin yung x. Divide both sides by 3. Ayan, so ito na yung value ng x. X is equal to n minus 4 over 3. Tapos, after finding the value of x, kunin natin yung 6x plus 8. So, 6x plus 8, substitute lang natin. So, we have 6. Ano ang value ng x? Ang value ng x ay n minus 4 over 3 and then plus 8. So, solve natin ito. I-divide muna natin. 6 divided by 3, that is 2. So, meron na lang tayong 2 times n minus 4 plus 8 na masimplify natin, i-distribute lang natin. Distribute 2 times n, we have 2n. 2 times negative 4, we have negative 8 plus 8. Ayun, makakancel. Negative 8 plus 8, that is 0. So, ang sagot na lang natin ay 2n. Therefore, letter C. Okay? So, for our last number, number 40, how many diagonals does a regular nonagon have? So, number of diagonals. So, kailangan kabisado nyo lang ang formula ng number of diagonals. So, may direct formula tayo dito sa diagonals. Ang formula para dito, letter D na lang ang gamitin ko. Diagonals ay equal sa n times n minus 3 over 2. Okay? So, ganun lang. Kabisado nyo lang dapat. Nonagon, ibig sabihin ng nonagon may 9. 9 sides. So, i-substitute lang yung 9 dito sa n. So, we have 9 times 9 minus 3 divided by 2. Pag sinimplify, 9 times 9 minus 3 is 6 divided by 2. I-divide muna natin itong 6 sa 2 para lumiit na agad. 6 divided by 2, that is 3. So, therefore, we have 9 times 3. The answer is 27, letter B. Okay? So, that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinresent ko sa inyo. So, good luck sa lahat ng magte-take ng college entrance test. So, bye-bye and God bless.